Welcome sa ating channel kung saan pwede tayong matuto ng lengguwaheng Ingles sa pamamagitan ng pagtatagalog. Sa videong ito, malalaman natin kung ano ang mga personal pronouns. Sa mga previous videos, nalaman natin na ang pronouns ay isang salitang ginagamit kapalit ng nouns. At dahil ang mga pronouns ay maaaring gamitin bilang kapalit ng mga nouns, iniiwasan nito ang pabalik-balik ng mga nouns sa pangungusap. Mayroong 5 grupo o klase ng pronouns sa Ingles. Ito ay ang mga personal pronouns, interrogative pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns, at relative pronouns. Kasama sa personal pronouns ang mga compound personal pronouns at kasama naman sa relative pronouns ang mga compound relative pronouns. Ang mga personal pronouns ang pinaka-importanting grupo ng mga pronouns. At ito rin ang mga pronouns na magbibigay sa atin ng ilang problema, maliban na lang kung pamilyar tayo sa iba't ibang mga form na kabilang sa bawat pronoun. Ang isang personal pronoun ay isang pronoun na nagpapakita sa pamamagitan ng anyo nito kung ito ay tumutukoy sa taong nagsasalita o the person speaking, sa taong kinakausap or the person spoken to, o sa tao o bagay na pinag-uusapan or the person or thing spoken of. Ang lahat ng mga personal pronoun ay tumutukoy sa mga tao maliban sa pronoun na it. Ngayon naman, ang mga sumusunod na pangungusap ay nagpapakita ng paggamit ng personal pronouns sa first, second, at third person. Unang example, I shall spend the summer in province. I is the person speaking. Ang salitang I ay ang taong nagsasalita. You are working too hard. You is the person spoken to. Ang salitang you ay ang taong kinakausap. He bought a new iPhone. He is the person spoken about. Ang salitang he ay ang taong pinag-uusapan. So, ang pronoun ng first person ay ang pronoun na I, na merong plural form na we. Ang pronoun ng second person ay ang salitang you. Ang plural form ng salitang you ay you rin. Ang mga pronouns ng third person na tao ay he, she, at it. At ang plural form nitong lahat ay ang salitang they. Narito pa ang ilang halimbawa. We built the house. We refers to the person speaking. Ang salitang we ay ang mga taong nagsasalita. They operate 2 farms. They refers to the person spoken about. Ang salitang they ay ang mga taong pinag-uusapan. So, tandaan nyo, mga tao. Susunod na example. Ted has a new gadget. It is a laptop. It refers to the things spoken about. Ang salitang it ay ang bagay na pinag-uusapan. Tom has 2 shoes. They are both slip-ons. They refers to the things spoken about. Ang salitang they ay ang mga bagay na pinag-uusapan. So, tandaan natin ito ay mga bagay. Sunod naman natin pag-usapan ang mga forms of the personal pronouns. Meron tayong first person, second person, third person, at ang mga forms of pronouns ng salitang who. Una natin pag-usapan ay ang first person. Ito ay ang mga personal pronouns na tumutukoy sa nagsasalita. So, meron tayong I, my, mine, me, na nasa singular dahil isa lang ang taong nagsasalita. At meron rin tayong we, our, ours, us. Ito ay nasa plural form dahil higit sa isa ang nagsasalita. At ang second person naman ay ang mga personal pronouns na tumutukoy sa taong kinakausap. So, nariyan ang you, your, yours. At ang mga salitang ito ay parehong nasa singular at plural. Pangatlo naman dyan ang third persons. Ang mga personal pronouns na nasa third person ay tumutukoy sa mga tao o bagay na pinag-uusapan gaya ng mga salitang he, his, him,
she, her, hers, it, its. Ito ay nasa singular lang dahil iisang tao o bagay ang pinag-uusapan. At ang mga salitang they, their, theirs, at them ay nasa plural form dahil higit sa isa pang tao o bagay ang pinag-uusapan. Pang-apat naman dyan ay ang forms of the pronoun who. Ito ay ang who, whose, whom na pag-uusapan natin sa susunod na mga videos. Minsan naman, ang salitang self o selves ay idinadagdag sa ilang mga anyo ng personal pronouns. Ang mga pronouns na nabuo sa ganitong paraan ay tinatawag na compound personal pronouns. So narito ang ating listahan ng mga compound personal pronouns. Yan ay ang myself, yourself, himself, itself, at saka herself, ourselves, yourselves, at themselves. Ginagamit ang mga compound personal pronouns sa dalawang paraan, bilang mga reflexive pronoun at bilang mga intensive pronouns. Ang isang compound personal pronoun ay ginamit reflexively kung ang pronoun ay ang object ng verb. Tinutukoy nito kung sino o ano ang nakatanggap ng kilos na ipinapahayag ng verb. Sa kasong ito, ang pronoun ay palaging tumutukoy pabalik sa parehong tao o bagay bilang subject. Tingnan natin ang sumusunod na ilustrasyon para mas maintindihan natin ang reflexive pronoun. Sa pangungusap na the chef burned himself yesterday, ang salitang himself ay isang compound personal pronoun na ginamit bilang object ng verb na burned. Ang salitang himself ay tumutukoy sa parehong tao at subject, na kung saan ito ay ang salitang chef. Sa madaling salita, ang chef at ang salitang himself ay ang parehong tao. Ito ay tinatawag na reflexive na paggamit ng compound personal pronoun. Nangangahulugang ito na ang pronoun na nagre-refer o nagre-reflect pabalik sa subject. Dito naman tayo sa pangalawa na paggamit bilang intensive pronouns. Minsan ang compound personal pronoun ay ginagamit upang magbigay ng karagdagang emphasis sa isang noun o pronoun sa pangungusap. Ito ay tinatawag na emphatic o intensive use ng compound personal pronoun. So basahin natin ang halimbawa. I made the dress myself. Myself intensifies the pronoun I. Ang salitang myself ay nagbibigay ng emphasis sa pronoun I na ako talaga ang gumawa ng dress. So kapag ginamit ang isang compound personal pronoun sa ganitong paraan, dapat itong magbigay diin o emphasis sa ilang nouns o pronouns na nasa pangungusap. Ngayon naman, isa sa mga pagkakamali na karaniwang nagagawa sa Ingles ay ang paggamit ng compound personal pronoun kahit wala namang salita sa pangungusap na tinutukoy nito. Ang mga pronouns na ito ay hindi dapat gamitin bilang kapalit ng isang personal pronoun at hindi sila dapat kailanman ginagamit bilang subject ng pangusap gaya ng ating halimbawa. My wife and myself appreciate your courtesy. Ito ay mali sapagkat ang myself ay dapat magbigay ng diin o emphasis sa isang noun. So ang tamang sentence ito ay my wife and I appreciate your courtesy. Ito pa isang halimbawa. Alice and yourself were appointed in the committee. Ang salitang yourself ay hindi dapat gamitin sa sentence na ito dahil hindi ito nagbibigay ng emphasis sa anumang noun o pronoun. So, ang tamang sentence nito ay Alice and you were appointed in the committee. Yan muna para sa personal pronouns. Don't forget to subscribe and click the notification bell button para ma-notify ko kayo sa susunod na video.